Isa sa mga pinakamahirap na trabaho sa mundo ay ang paghahakot ng basura. May mga basura rin na may dulot na panganib sa mga naghahakot nito tulad na lang ng hazardous waste o mga basurang galing sa ospital. Narito ang kwentong Tatak Public Affairs ni Cara David sa kanyang dokumentaryo sa Caradox. Nagbabadyang pagsasara ng pinakamalaking sanitary landfill sa bansa. Saan na nga ba dadalhin ang mga basura mula sa ospital na hindi lang delikado sa ating kalusugan, may malaking epekto rin sa ating kapaligiran. Nakilala namin si Christopher, isang crew ng isang pribadong kumpanya. Ang kanyang trabaho, mangolekta ng basura sa mga ospital. Sa araw na ito, sasamahan ko sina Christopher na mangolekta ng mga medical waste. Pero bago ang lahat, kailangan muna naming magsuot ng personal protective equipment o PPE. Ngayong araw na to, ang waste na aming iipunin ay yung tinatawag na M501. Ito yung mga pathological waste. In other words, ito yung mga human parts, mga katawan ng tao, dugo, lahat ng mga liquid. So makikita ninyo, ito yung hazardous materials na nakuha dito sa ospital na ito. Kung makikita ninyo sa mga ospital, basta naka-yellow na plastic, ibig sabihin nun hazardous waste yun. Babalot po niya, ma'am. Ibabalot na po. Opo, thank you. Hindi lumabas niya, ma'am. Dahil sa araw-araw na takbo ng trabaho ni Christopher, hindi na bago sa kanya na makakita ng mga parte ng katawan ng tao. Wala naman po kami inaanawan nun. Basta, kung sana yung na-reform, dala na yung tabayan. So, ang natanggap na lang yun. So, andyan po nga yung talagang makikita mo yung paa. Pagkatapos naming maglagay ng mga basura sa drum, hahakutin ito at dadalhin sa truck para timbangin at lagyan ng label. Pagkatapos ikarga sa truck ang mga basura mula sa ospital, ibinabiyahe ang mga ito papunta sa isang treatment facility. Yung machine na, we call it autoclave. So the autoclave, ang para matreat mo yung waste doon, mag-i-inject ka ng steam. No? The steam treats the medical waste. Pagkatapos matreat ang medical waste, dinadala ito sa isang sanitary landfill na accredited ng Department of Environment and Natural Resources o DNR. Ang Kalangitan Landfill sa Capas Tarlac kayang tumanggap ng tinatayang 400 cubic meters ng medical waste kada araw. Pero kung wala ang Kalangitan Landfill, saan na nga ba maaaring dalhin ang mga basurang kinokolekta ni na Christopher? Lalo pat pinangangambahan itong tuluyang isasara ngayong Oktubre. Ang BCDA sinasabi na hindi na nila i-renew yung contract namin to lease the property. Ito daw kasi ay BOT o Build, Operate, Transfer na hindi pwedeng i-renew. Nakipag-ugnayan ng Caradox sa Bases and Conversion Development Authority o BCDA. Sila ang may-ari ng lupa kung saan makikita ang landfill. Ayon sa aming nakausap, hindi sila makapagbibigay ng statement dahil nasa korte na ang kanilang kaso. Kung malaki ang epekto sa kalikasan ng simpleng plastic na basura, paano pa kaya ang mga hazardous waste na mula sa mga ospital? Kung hindi ito agarang masusolusyonan, darating ang araw na ang mga hazardous waste na ito nakahalo na rin sa mga basurang naaapakan mo.